Guys, good morning. Nag-harvest ako ngayon ng ng kuminjana. Ito na po yung nakuha ko dito sa isang puno dito. Tinara ko ito kasi medyo manibalang pa lang. Hintayin ko ng mga 5 days. 5 days pa bago ko yan balikan. So dito na po ako ngayon sa pangalawang puno. Yan na po ang nakuha ko. So, harvest to tayo. Ito po yung variety ng kuminjana. Nandito po ito sa aking unang farm. Diba? So, ganun lang po kabilis ang panahon. 2 years old na po ito. More than, magti 3 years old na rin po ito. Ganyan na po kalaki ang puno niya, kuminjana species. Ayan. So doon guys, mayroon pa doon. Hanggang sa mga tabing bakod po. Kaya mag-harvest po ako ngayon. Itong farm namin, unang farm at saka yung pangalawang farm, halos 5 minutes lang ang lakad, ang distansya. Kaya medyo magkalapit lang po ang dalawang farm. Yan guys. So ito yung ito yung medyo yellow orange na kuminjana. Ito namang katabi, ito yung pula. Ito yung nakuha ko sa kanya, ito guys. Diyan sa kabila. Yung ganito. Yan. Hinahalo ko lang, parehas lang naman po yan kuminjana. So, continuous fruiting po itong mga guys. Kaya sulit po ang pagtatanim ng dito sa akin yung kuminjana. Yan guys, may fiber po yan. Yan. Yan oh. Paano po malalaman kung kung agar ang tinanim? Unang-una sa dahon, kailangan may fiber siya at yung kanyang dahon ay interval. Actually, mayroon tayong 4 na variety dito sa farm. Ito yung kuminjana, yung nandoon ay malasenses. Mayroon din pong krasna, sinenses. So, 4 na variety po ang nandito po sa farm. Pero ang namumunga pa lang po ay kuminjana. Ano ba yan? May yung katawan niya pag tinaga nagdudugo. Hindi. Lahat ng agarwood species walang dagta o hindi siya dumudugo pag tinaga. Pag tinaga mo po, ang tawag po niyan ay laniti. Yung ginagawa pong salungan ng itak, laniti po yon ang tawag dito sa Bicol. Pasampol nga po. Na tagain, wag. Yung sa lang, balat lang. Yan ganyan walang dagta yan. Walang dagta. Balatan mo konti pa. Para hindi man niya magagalan. Ayan, may po yan, makapal po ang balat niyan. Yan. Yan Sige, hindi man niya magagalan. Ayan po, ganyan. So, ang kinagandahay po sa barating ito ng kuminjana ay mabilis siyang mamunga. At saka din po ito, good quality din po ang agar nito. Depende na lang po sa inoculation. At may rin ito, natural agar din po ito. Pero mas leading ang variety po na malasenses. Pero itong kuminjana, para sa akin okay po ito. Kasi mabilis po, madali ka pong makapag-propagate, makapagpadami kung malawak ang taniman mo. At pwede din itong gawing rootstock. Kung gusto mong mag-graft ng ibang variety, pwede itong gawing rootstock. For
mother tree establishment. Yan. So sa dalawang puno po, ito na po ang nakuha na harvest ko. Medyo mataas-taas na rin kasi ito, lagpas tao na po yung height. So dito na po tayo sa pangatlo puno. Ito po medyo mababa. Yan. Medyo mababa siya. Saka hindi pa sabay-sabay din ang paghinog. Pipiliin ko din rin yung pwede nang i-harvest. Itong ganito guys, kapag bibili po kayo ng ganitong bunga, itong ganito guys, yung medyo may kunti pang green, hindi pa dapat yan i-harvest. Pero itong medyo nag-yellow orange na, yan, pwede na yan i-harvest. Ayan. So konti lang ang bunga nito kasi maliit pa lang ang puno. Kaya taon-taon dadami ang bunga kasi dumadami din ang sanga. Mas maraming sanga, mas maraming bunga. Kaya hindi po ako nagtitrim ng mga sanga ng agarwood kasi ang purpose ay fruit production. Saka yung gusto po ng ng agarwood tea, pag bumisita po kayo dito sa farm, libre pong manguha ng dahon. Okay na.